Okay, magandang araw mga ka-farmer. Mainit. Kwento muna tayo saglit. Ginagawa natin ngayon mga ka-farmer is nagpo-pruning tayo sa ating talong. Higit 3 buwan na tong talong natin. Yung dito na lang na block, doon kasi doon sa kabila yung dalawang block diyan tapos na yan. Medyo na delay mga ka-farmer kasi busy. Titingnan nyo, marami ng dahon na naninilaw. Hindi kasi dapat paabutin sa ganyan na stage dapat yung pag matanda na yung dahon, tapos yung mga bagong supling na magbibir ng fruits, dapat hanggang doon lang yung dahon. Sila lang yung dapat yung porsyon na dapat may dahon, kasi consuming na masyado ng energy, at saka yung mga dahon na yan, siya yung magiging sanhi na mas mapadali yung pagtanda ng tanim natin. At saka yung mga hindi lang yung mga dahon na matatanda, pati na rin yung mga sanga na yung mga unhealthy, yan malinis na yung mga dahon, doon na lang sa yung kailangan ng bunga ng tanim. Basta matanda na yung dahon, tanggal na. Lalo na yung pagtanggal nyo, baybayin nyo lang tong sanga. Halimbawa ito, itong sanga na to, yung dahon dyan, yung bawat sa buko makikita nyo na may matatandang dahon. Tapos yung ititira nyo na dahon, halimbawa itong supling na to, yan lang ang tirahan nyo ng dahon, yung porsyon na yan. Tapos yung mga sanga na lalo na nasa gitna, tapos unhealthy na, dapat tatanggalin na. Yung sa palagay nyo parang hindi na talaga siya healthy, yung pangit na, tanggalin nyo na lang. At saka huwag kayo gaano magparami ng sanga. Yan kasi ang isa sa sanhi kung bakit daming baliko yung natin, yung bunga ng talong natin, dahil naman yung distribution ng mga nutrients na nakukuha ng tanim, yun minsan hindi na talaga mailatag ng maayos sa lahat ng bahagi ng tanim. Kaya yun, magkukulang na. So ang magiging apektado niyan yung bunga ng tanim natin. Kaya maliban sa maliit, baliko na rin. Nung nakaraang araw, nag-aabono tayo dito. So sabay pampabulas na rin, na parami yung natin, naabono dito. Umabot tayo ng 8 kilos sa 800 hills. Tapos weekly yung interval natin. Yung ginamit ko is 3 kilo na winner, 3 kilo na nitrabor, at saka 2 kilo na 1846. Support tayo ng 1846 ngayon kasi papabulas natin to uli, para makapag-establish na naman siya ng maraming ugat, at tataba na naman yung mga bagong supling na magpo-produce ng bunga. At yung yung foliar nga pala na ginagamit natin mga ka-farmer, maliban sa extra tonic na pinapares natin doon sa formula, kasi ngayong linggo na to hindi muna ako nagformula, hindi rin ako nag extra tonic, kasi yung trips ang tinatarget natin, dahil inatake ito ng trips nung pag-init nung nakaraang linggo. Sobrang init kasi, higit 1 linggo na walang ulan, tapos yung extreme yung init. Ang ginawa ko is trip shield, at saka yung yung Marshall ang ginamit ko. Na-solve naman, okay na. Ngayon, sa maliban doon sa extra tonic, ang foliar na ginagamit natin dito as maintenance, para mas magiging maganda yung natin, yung development ng bunga ng tanim natin. Ganon pa rin, ito pa rin Kaiser. Yan, mura lang kasi yung Kaiser mga ka-farmer, tag 350 lang tong quarts nito. Ito 1 litro. Na siya, 10 na yung NPK niya, 10% na nitrogen, 10% phosphorus, at saka 10% na potassium.
Tapos kumpleto na rin siya sa mga micronutrients. At saka yung secondary macronutrients mga ka-farmer, mayroon na rin siya yung calcium, sulfur at saka magnesium. May 600 ppm siya ng sulfur, may 1100 ppm ng calcium at saka may 300 ppm ng magnesium. Then yung ano niya, yung boron mayroon din 200 ppm. Yung zinc mayroon din 150 ccm. Ang zinc mga ka-farmer, napaka-importante ito kasi siya yung maglalatag ng mga nutrients doon sa tanim. Siya yung parang namamahala sa pag-distribute ng mga kailangan ng tanim. Tapos mayroon din siyang 15 ppm ng manganese. Mayroon din siyang 9 ppm ng chlorine. Chlorine makatulong din to sa as fungicide. Then sa pagpapaangat na rin ng mga elemento or mga nutrients, na lalo na yung calcium, kasi yung calcium ano yun siya, immobile element yun siya. Nakakatulong na rin tong chlorine sa pagdala doon sa dahon. At saka mayroon na rin siyang 5 ppm ng copper. Alam niyo naman ang copper nakakatulong rin ng gusto sa tanim natin. Mayroon din siyang 2 ppm ng molybdenum at saka may 2 ppm ng iron. Tama lang to mga ka-farmer, mababa lang dapat, hindi ganong mataas yung iron at saka copper, pati chlorine, kasi ang chlorine hindi dapat na sobra-sobra. Kaya maganda ang niya, kasi balanse talaga to. Ito pa rin yung ginagamit ko na maintenance na foliar mga ka-farmer, Kaiser pa rin. Kung walang mabibilid dyan sa mga agri-supply nyo, visit nyo na lang sa Shopee. Mayroon sa Shopee kasi yung iba nakabili sa Shopee. At nga pala, shoutout na lang din kay Sir Arnel Villafuerte, at saka kay Sir Kipi Puerto. Dito sila kahapon, taga Kaiser din. Itong kumpanya nila is Agro Alternative Incorporated. Ang nila, Agro Alternatives, Maharlika Extension, Maahas, Los Baños, Laguna. Yung nila, main office nila. Wala na tong laman, naubos na kahapon. Bibili na naman tayo nito. 350 lang to mga ka-farmer. Then kung wala sa lugar nyo, mas mainam bibili kayo ng marami para hindi kayo lugi sa shipping. Lalo na taga Visayas, wala pa to gaano sa Visayas. Sa Cebu yata mayroon, sa Cebu City. Pero marami tayong mga ka-farmer na nito, nakabili sila sa Shopee. Kaya madali lang makahanap basta sa Shopee. Pero pag sa AgriSupply, halugugin mo pa kung sino nagtitinda. Okay, yun lang muna update natin mga ka-farmer. Ginagawa natin, nagpo-pruning para babalik na naman yung natin, ng talong natin, kasi napabayaan to yung dahon nito. Instead na dapat magiging accurate tayo sa pagtanggal ng mga dahon, marami tayong ginagawa. Doon pa sa sagingan, nagtatanim pa ng saging. Pero ngayon matapos na to. Okay mga ka-farmer, sa susunod laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawang buhay, ngunit wag lang ipagmayabang, sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye bye.